Pinalita natin, pakinggan nyo ulit. Yung 35 personnel dyan sa Davao, 35 personnel sa Davao mga bossing, na pulis, mantakin mo ha, 7 namatay, pito ang namatay. Pito ang namatay, ang tinanggal na pulis 35. So yung 35 na nagtrabaho ng tama, humuli ng mga adik, kasi 7 yung namatay, pero ang dami noong mga buhay na mga nakulong naman, ang dami. Since January, parang basta madami, hindi daan din yung nahuli nila na buhay. Tapos may 7 namatay. Kung halimbawa, meron silang nahuling 400, may 400 silang nahuli, tapos 7 lang yung namatay. So napakababang napakababang kill rate noon, di ba? Ilang porsyento lang yun, yung 7 na yung 7 na namatay versus doon sa nakulong in kanilang tinrabaho, by bus or surveillance, tapos nakulong, mas marami po yung mga buhay. Kaya nagtataka ako, bakit tatanggalin mo 35 na na pulis? 35, ang dami nun. Wala na nga kayong mga pulis, puros kriminal na nga yung mga pulis nyo. Yung mga maayos na pulis, tinanggal nyo pa. Mantakin mo ang Davao City ang pinaka-safe. Isa dito sa Pilipinas, pinaka-safe na siyudad sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia ay nasa I think top 10. 10 doon sa loob ng 10 na yun, parang nandoon yata yun eh. Basta mataas ang kumbaga livability dito sa probinsyang to, siyudad na to. At itong syudad na to ay malinis, maayos, safe. Kaya nga safest city itong Davao. Tapos tinatanggal mo yung mga pulis sa isang safest na city. Anong gusto mong mangyari sa syudad? Buti sana kung katulad itong Davao ng halimbawa ng Maynila, na maayos na yung Maynila noon, tapos biglang pinalitan ni Hani Lacuna. Noong nakaraan, dumaan ako doon sa Harbor Port, North Harbor, whatever. Dumaan ako doon, tragis, ang dumi. Ang dumi-dumi, as in. Nakakadiri dyan sa may bandang Pierre Delpan. Napakadumi. Sobrang basura talaga. Buti sana kung ganun. Nakikita nyo sa mga video, di ba, yung mga truck, kahit na nandiyan dyan yung bantay, ninanakawan ng baterya, ninanakawan ng mga bakal-bakal, nangi-snatch ng mga cellphone habang traffic. Buti sana kung may ganyan sa Davao. Wala Maayos yung probinsya, ibig sabihin, tahimik yung probinsya, peaceful yung probinsya, ibig sabihin, maayos yung mga pulis na nagtatrabaho dyan. Maayos yung nagpapatupad ng peace and order dyan. Ba't mo tatanggalin? It's as if malinis na, dinudumihan nyo pa. Alam nyo yung mga galit na galit tayo yung kalsada na maayos naman pero ginajackhammer. Wala naman sira, binubutas yung kalsada. Bakit ganyan kayo na kung ano yung ayos, yun yung pinipilit nyong sirain? Hindi nyo ba kaya mag-conduct ng investigation na nandiyan yan sila? Na ginagampanan nila yung mga tungkulin nila kaysa naman sila na nga yung matitino, sila pa yung mga ikukulong nyo sa mga kampo habang nandiyan yung hearing. Tapos ang mangyayari na ilagay nyo na yung 35 na bago niyan, tapos sila gagawin nyo, i-re-assign nyo sa ibang mga lugar. So itong bagong 35 na to, panibagong briefing na naman yan. Panibagong kausap na naman yan kay Mayor, itong ordinansa natin. Imbis na sana yung 35 na yan, gumagana na yan araw-araw. Alam naman ni Basti kung yung mga tao niya, mga tarantado Alam ni Basti yun. Parang katulad na lang din kay Pastor Kibuloy, na kung totoong masamang tao si Pastor Kibuloy, galit si PRD sa masamang tao, sana siya na mismo pumatay dyan. Sabi nyo may DDS, Davao Death Squad, di ba? Bakit hindi niya pa pinadukot yan si Pastor Kibuloy at pinatsugi? Kung talagang nangmumules siya, nangre-rape ng mga bata yan, kung talagang merong may human trafficking dyan sa Kingdom Nation, si PRRD na presidente ng Pilipinas na galit sa mga kriminal, walang kaibigan dyan, best friend niya, spiritual advisor niya, kriminal, baka si PRRD pa bumaril dyan. So, yun ang problema. Sabi nga nito, thank you very much, Paytox.
Mabuhay ka, Paytot. Sabi niya, testing, iba't ibang amount sa laptop. Abay, thank you very much, Paytot. Pag nagpunta ako Singapore, ililibre kita ng laksa. 35 yung ipinalit nila, hawak nila. Kasi ang isang problema dito, meron kasing, di ba, may warrant of arrest na si Pastor Apollo Kibuloy pero hindi pa nila nahuhuli. Tapos, hindi ko alam, siguro nape-pressure sila. Kaya siguro pinalitan. O so ngayon yung pinalit nyo, anong plano nyo? Mga tarantado yung nilagay nyo dyan para hindi sumunod sa proseso? Kasi yung mga pulis sa sa Davao, sumusunod dyan sa sistema. Sumusunod sa proseso yan. Yun nga sinasabi ni PRD na isang bahay, isang search warrant. Pag wala siya doon, kuha ka ulit ng search warrant sa panibagong bahay, search warrant ka doon. Ganon, baka naman katulad ng mga taga Negros Oriental yung mga pulis na magpunta dyan, maghuhukay ng baril. Kutsa, gagalaw pa yung CCTV gano'n, tapos huhukayin yung baril. Nahukay daw doon yung mga ID, yung mga diploma, anak ng tinapay. Saan ka naman makakita ng kriminal may daladalang diploma? So yun ang problema natin, mga bossing. Malupit itong ginawa nito at nakakatakot ito kasi baka mamaya nga this is in preparation na dyan sa ICC na yan. Baka in preparation na yan dyan sa panghaharas na sa pamilya Duterte dyan. O, kaya abangan natin, mga bossing. Kasi kung nagagawa nila sa mga ibang mayors, gobernadors, palagay ko itatry nilang gawin yan kay Baste. Pero hindi kayo magtatagumpay. Bakit? Dahil si Baste ay pogi. Yung mga pangit lang ang kaya nyong ganyanin. Nagpaliwanag na ang Philippine National Police kaugnay ng biglaang pagsibak sa 35 PNP personnel ng Davao City Police Office o DCPO dahil sa umunoy war on drugs campaign ng Duterte administration sa lungsod. Si Mayor Baste naman kinondena ang ginawa ng PNP at umasang hindi politika ang punot dulo nito. Si Paul Montibon sa report. Kasunod ng biglaang pagtanggal sa 35 na PNP personnel sa lungsod ng Davao ay nagpaliwanag ngayon ang PNP sa nasabing issue. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang ginawa raw ng pagsibak sa nasabing mga pulis ay para bigyang daan ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagkakapatay ng 7 individual sa ilalim ng isinagawang anti-illegal drugs operation ng Davao LGU noong March 22 hanggang March 26. Ito naman daw ay batay sa pag-aaral at rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. However, in this case po ay yung relief po nitong 35 PNP personnel including the city director po ng Davao City Police Station as well as ng mga station commanders po is based po sa recommendation po ng Regional Internal Affairs Service po ng 11. Kung matatandaan niyo po ay nagkaroon po ng investigation, motu proprio investigation ang Regional IAS po ng 11 that arose doon po sa 7 deaths na naitala po natin mula March 22 to 26 that led the RIAS to conduct its motu proprio investigation. So one of the recommendation po na sinabi po nila ay for the Ay sus, ang dami-daming dami-daming mga magnanakaw sa Pilipinas. So ito si Madam, sinasabi niya na yan daw ang protocol. Talaga ba? Talaga ba? Parang hindi naman namin naririnig yan sa iba. Parang wala naman kami naririnig na mga hinayupak na mga nawawalang pulis dyan sa, natatanggal na mga pulis dyan sa Maynila, sa Quezon City, sa Pasay. Parang wala naman. Ang gulo-gulo sa mga lugar na yan, Madam. Pwede bisitahin nyo yun ang unahin nyo. Kasi yung Davao, maayos naman yan. Gumagana naman dyan sa Davao. Diyos ko naman, si Abanat Bay, pag naging babae, ganito mukha. O yan mayroon ng site, reefside.com.ph. May komisyon ako dyan. Okay, reefside.com.ph. May komisyon ako dyan. Approve ni Banat ni Baste.
Basta pagka umorder kayo diyan, pagka meron kayong binili 5, may holding hands kayo. Basta pag 10, may beso-beso. Pag 15 binili yung t-shirt, may kiss pero walang dila. Pagka 20, may dila na yan. Sige. Play. Mamaya makikita nyo. Administrative relief po nitong 35 PNP personnel to give. Wala naman po silang kasalanan. Ay magandang opportunity po ito sa ating mga ang PNP na may plano pala silang Gagalit nga siya. Sabi nga niya, parang na tayong mga bata. Kung maniniwala tayo pare-parehas na itong pagtatanggal nila sa pulis ng mga 35 na yan, tanga na imposible, 7 yung namatay, 35 yung tinanggal. Ano yun? Yung 7 yun? Yung 35 bumaril doon? Diba? Ilan bang tama nung bala niyan? 700? Yun ang problema dyan. Kaya nga sabi nga ni Baste, nek-nek ninyo. Kaya I need to hear, kasi narinig ko na yung sinabi ng PNP, but I also need to hear from the President and the DILG. Why are you trying to stop the war on drugs? These people, I trust these people, and these people is working for Davao for the longest time, and Davao is the safest city in the Philippines. So why we are considering that we are surrounded by yung mga rural Muslim provinces, ang aming probinsya ay nananatiling safe. Alam naman natin sa Mindanao may mga napakaraming entities dyan, hindi ba? Pero yung pong Davao ay actually zero insurgents dyan sa Japan. Dyan sa Davao, zero insurgents. Ibig sabihin, walang rebelde dyan. Walang rebelde sa Davao City, na itaboy na nila lahat ng rebelde dyan. Nabago na nilang buhay ng lahat ng mga rebelde dyan at matitino ang buhay ng mga tao dyan. Bakit nyo kailangang pakialaman yung probinsya na maayos naman for the longest time yung pagpapatakbo? Yan ang problema natin. Kaya yun yung sinasabi ni Basti na hindi ako naniniwala na ito ay hindi politically motivated. Meron kayong gustong gawin dito, pero wag kayong mag-alala. Nakaabang lang kami dyan. Siguraduhin nyo lang na this time yung mga gagawin ninyo is swak sa banga, dahil baka tandaan ninyo, baka maunahan kayo dyan. Diba? So yun yung sinasabi ni Basti dito. Kaya aabangan natin to mga bossing kasi isang nakikita natin dito is yung issue nila kay Kibuloy, dahil hindi pa po nila nauhuli. Pangalawa, baka yung ICC, baka biglaan na lang tayong sumulpot yung ICC, tapos biglang andyan na, nakikipag-cooperate na pala yung mga pulis, tapos since bago yung mga pulis dito, hindi nila kilala si PRD. Pero tandaan nyo, yung mga pumalit na pulis, 35 kayo Pucha, tandaan nyo, pinataas ni PRD ang mga sweldo nyo. Hindi nyo yun utang na loob sa kanya. Pero ang ibig ko lang sabihin is, mahal kayo ni PRRD, kaya sana mahalin nyo din siya.